beloved Boss Mike Cervera. Grabe to ha, mga kababayan ko. Itong, mga kababayan ko, pasok! Kanyang ang mga ulat ng foreign media na Nako. ISIS training hotspot daw ang Pilipinas. Kasunod po yan ng kumpirmasyon na namalagi pa rito sa bansa ng halos isang buwan ang mga suspect sa mass shooting sa Australia. Nako, so eto na ngayon mga kababayan ko. Ang Australia ho ay, galing ho ako dyan mga kababayan ko, sa beach na yan, mga kababayan, may mga litrato ko niyan. Ang ginawa mga kababayan yung mga foreigner, pinagbabaril basta yung mga tao doon. Oo. Terorista po ito. Na mga Bondi Beach Ito, ayan mga kababayan ko, galing po ako rito, marami pong ibon dyan. Yung po bang pag may pagkain ka, naglalapitan sila, maaamo. Oo, yan naliligo po yung mga tao, tapos bigla na lang pinagbabaril ho. Nako, ewan ko. AFP, kung totoo ang impormasyon mula sa Ayan, Australia, na mga Bondi Beach suspects ay nagpunta sa Pilipinas Nako. para makilink o mag-training sa mga local terrorist group o Nako po. LTG. Wala ring imminent terrorist threat sa bansa at present, batay sa AFP intelligence. Wala rin daw intelligence na tumatanggap ng foreign funding ang mga sinumang LTG sa ngayon. Nako. Sa informasyon mula sa field unit ng AFP sa Mindanao, wala nilang recruitment o training na nakikita sa ngayon, ang mga nananabing terror groups sa Central Mindanao gaya ng Grabe. AKM o yung Ansar Khalifa Mindanao, Ah. ang Samor Islamic Freedom Fighters at ang Dawla Islamia o DI. Nako. Wala rin daw kakayahan ng mga grupong ito para mag-train para sa paglunsad ng large-scale terror attack. Nako. Hindi rin daw sapat ang 28 days para mag-training ang isang tao para gumamit ng baril at mga taktika ng terorismo. Nako! Pagkamat tinawag na espekulasyon ang mga impormasyon mula Australia, pinamabuti pa rin daw ng AFP kada na i-verify ang information sakaling totoo. Importanteng ma-address ang issue at ang mga hakbang, ang mga gains ng AFP sa pananatiling ligtas at relatively safe ang mga dating terrorist strongholds ng Central Mindanao at Southern Mindanao, gaya ng Nako. Basilan, Jolo at Tawi-Tawi. At So mga kababayan, pinagbibintangan po ang Pilipinas na dito daw ho nag-training, dyan po daw sa Davao. Oo, baka sa Davao City, Etong mga di umano, mga namaril na lang ng basta-basta, dyan po sa isang kilalang beach sa Australia. Halaka! Nako, Diyos ko po. Kaya mag-iingat kayo mga kababayan ko. Hindi natin alam kung ano mga saltik ng mga tao ngayon. Sa mandako ng mundo kayo nandoon Meron pong mga nangyayaring ganito. Pero nag-e-enjoy ka. Nasa bakasyon ka. Bigla na lang may mamamaril basta-basta. Diba? Grabe. Oo. Hirap yan. sa Central Mindanao dahil matinding epekto sa ekonomiya, turismo, ang mga ganitong unverified information. Oo. Sa ng AFP, 50 na lang mula sa 1,200 na dami ng mga Nako! miyembro noong 2016 ang lakas ng mga local terror group. Oo, tinarget-target Oo, Charlie Whiskey. Tinarget-target yung mga tao. Para bang namamaril lang ng ibon. Oo. May leadership vacuum din daw ang mga local terrorist groups sa bansa matapos man-neutralize mula 2016 ang Nako. 10 high-value individuals na pinag- Baka naman kaya galing dito yan. Baka naman inuupahan ng mga Duterte yan. Oo, kaya lang hindi tinanggap, mga kababayan ko. Hindi kaya? Ako'y nagtatanong lang naman, nagtatanong lang tayo. Hindi kaya yung mga yan, kaya nagpunta ho ng Mindanao, ng Davao, Hindi kaya yan balak upahan ni Sara Duterte? Di ba? Tapos mga kababayan hindi tinanggap. Oo, baka naliitan ng offer. Ngayon, ang ginawa mga kababayan ko, baka may ibang nag-offer. Kaya ho sa Australia, mga kababayan, tahimik ho na bansa yan Maayos, malinis, magaganda tao. Nako, mga kababayan ko. Hindi fake news ito
Hindi fake news. Oo, grabe. Oo. So, hindi kaya ganun, Jojo Chavez, ano? Ha? Kaya napunta rito sa atin? Oh, eto na ang paliwanag ng Malacanang dyan. Kanyang ang mga ulat ng foreign media na ISIS training hotspot daw ang Pilipinas. Nako. Kasunod po yan ng kumpirmasyon na namalagi pa rito sa bansa ng halos isang buwan Ang? ang mga suspect sa mass shooting sa Australia bago isinagawa ang krimen. Kita nyo, mga isang buwan pa raw na namalagi sa Pilipinas. Hindi kaya eto yung dapat na mga kasali ito sa gagawin sana nilang panggugulo ng mga rally nila noong nakaraang buwan? Sipin nyo, nagkataon lang kaya? Ano kaya mga kababayan ko? Kasi mga kababayan ko, kung inyong matatandaan, may napaulat, at nai-content natin ito kung inyong natatandaan, nasa sasakyan ako, na may mga taong mga bandido daw, di umano, ang nakapasok na ho sa kamay nilaan para manggulo. Ewan ko kung natatandaan nyo! Natandaan nyo ba yon? Yung nasa sasakyan ako. Tapos sinasabi ko nga sa inyo, merong intel, merong bumasok na balita sa atin na nandito na nga daw po sa Pilipinas yung mga bandido na galing ng Mindanao. Napanood nyo ako, di ba? Tapos na nagtatangka na manggulo, at sasabay sa rally ng mga loko-loko. Tapos po, mga kababayan ko, ayun, ang nangyari, mukhang hindi nagkasundo-sundo. November po yan, kung inyong matatandaan. Ano sabi sa report? November 1 to 28, nandito sila. Ano nangyari? Hindi kaya talagang balak nilang Attorney Rose Obial, talaga, meron tayong attorney. Attorney Rose. Boss Mike from Australia, kamusta ho kayo dyan? Okay lang po ba kayo dyan? Ayan kita mo, may napansin ako. Ang shooting po sa Archer Park at Car Park. Hindi mismo sa dagat. Hindi sa dagat. Ang shooting po sa Archer Park at sa Car Park. Alam nyo na. Nagtakbuhan yung nasa beach nang marinig nila. Ang putukan. Yun naman pala. Kala ko habang nagtatampisaw ka, binabanatan ka. Hindi yung binabanatan ka sa dagat, Binabarel. Ibig ko sabihin, iba yung nagbabanatan. Bebengbangan yun Pero alam nyo, nakikiramay po kami, sa mga nasawi po, diyan po sa Australia, nasa Small Bridge ang shooter na mag-ama pa. Ayan tingnan nyo, nasa Small Bridge ang shooter na mag-ama. Ano kayang nakain netong mag-ama na to, grabe, no? Yung mga nanonood dyan, si Liz Ong, Merry Christmas po sa inyo. Sa lato ng mga bagong dating. Di sila umubra dito. Mag-ama, mga kababayan ko. Kaya wala akong tiwala sa mag-ama na Duterte. Kita nyo. Nasa Small Bridge, ang shooter na mag-ama. Kita nyo, basta mag-ama talaga tulad ni Sara at ni Duterte. Mga walang ya. Ito na, paliwanag. Para sa iba pang detalye live, mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang sinabi ng Malacanang tungkol dito? Ruth, tama ka, mariing tinututulan ni Pangulong Bongbong Marcos itong pahayag ng ilang foreign media na nagsasabi nga na ISIS training hotspot ang Pilipinas. Yan ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro sa press briefing kanina. Kasunod, nung lumabas na balita na yung mga terorista na umatake sa Bondi Beach dyan sa Australia, dumaan muna dito sa Pilipinas bago pa nagtungo doon sa nasabi. Ay, nako! Ayan na! Nako, grabe mga kababayan ko.
Grabe, no? Ano kayo nakain nito mga to, ha? Ito bang mga ito handa ng mategi bambam? Ang sabi ni Jose Castro, nakausap nila ang National Security Council at ang mismong NSC ang nagsabi na wala pang kumpirmasyon na nanggaling nga sa Pilipinas itong mga terorista na umatake dyan sa Bondi Beach. Ang sabi raw ng NSC, masyadong misleading ang mga lumabas na reports. Lalo ngayon, pinag-aaralan pa kung ano talaga yung impormasyon na lumalabas at wala pa raw silang nakikitang matibay na ebidensya na makakapagsabi na training nga dito sa Pilipinas yung mga terrorist na umatake dyan sa Bondi Beach. Ngayon, Grabe, no? Hindi naman pala doon. So ngayon, mga kababayan ko, ako parang iba na yung utak ng mga tao ngayon. No? Hindi lang ho Pilipino, hindi lang ho si Sara Duterte at si Rodrigo Duterte. Iba na talaga ang utak ng mga tao ngayon. Oo, kung ano-ano na yung mga dinudoktrina. Ayan, buti pa si Catherine Galpo, alam yung ideolohiya, doktrina, nako! Yung mga tinatanim sa isipan, may improvised explosive device po ang car nila. Laka. Sabi rito, may improvised explosive device po ang car nila. So may alam silang paano gagawa ng bomb. Buti na lang na deactivate ng mga police. Diba? Oh, buti na lang talaga. Ilan po ang nasawi, Attorney Rose? Ilan po ang nasawi? Paki-comment nga kung ilan po ang nasawi diyan po sa nangyaring shooting incident diyan po sa Australia. Oo. ang malinaw daw ang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos diyan sa ating Security Council at yung mga iba pang ahensya na may kinalaman dito na tiyakin na gawin ang lahat ng hakbang, maging vigilant, maging mapagmatyag para mapigilan ang pagpasok ng sinumang terorista dito sa Pilipinas at gayon din kailangan paigtingin ang pakikipag-ugnayan doon sa ating mga international partners para matiyak din ang seguridad ng ating bansa. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Ito na si Attorney Claire. 15, may bata, damay po. Alaka, grabe no. 16, 17. Ano ba talaga? Ang gulo nyo naman. Sabi ni Elena, 15. Sabi ni Pacquiao Beats, 19. Sabi ni Jason Permin, 17. Sabi ni Gloria Smooth, 16. Ano ba talaga? Totoo. Dito ako maniniwala kay Attorney Rose. Wait lang, Sabi ni Attorney Rose, boy pa po ang anak na 24 years old, nasa ospital. 16 dead, 14 injured. Halaka. Ibig sabihin may mga gas-gas, tama, ganun, 16 patay, mga kababayan ko. Biruin nyo, Grabe, no? Ewan ko, bakit ano na nangyayari sa mundo? Of course, the President strongly rejects the sweeping statement and the misleading characterization of the Philippines as the ISIS training hotspot. Philippine authorities, in coordination with international partners, continue to verify all available information, but no evidence has been presented to support claims that the country was used for terrorist training. Wag nga kayong kayo lahat na lang sinisisi nyo sa Pilipinas. Ina nyo ina nyo Sabi rito ni Attorney Rose, yung shooter buhay pa. Alam mo ba, kung dito sa Pilipinas yan, sasabihin nila, maraming namatay pero yung yung mga pumatay buhay pa, ganyan talaga sa Pilipinas. Alam mo yung mga Pilipino, no? Kayo mga Pilipino, mga chismosa. Sige nga, tingnan nyo. Yung shooter sa kanila, yung mag-ama, buhay pa. Di ba? Kung sa atin sa Pilipinas yan, sinisisi kay Pangulo yan, maniwala kayo. Sabihin nila, kasalanan ni Bongbong Marcos yan. Ganon, Grabe. Tapos idadamay pang Pilipinas na dito daw nag-training yung mga hayop na yan.
Grabe, oh. Ruth, Oh. ang sabi ng Malacanang, 2017 pa lang mula nung mangyari ang Marawi siege, siniguro na nila na okay na yung sitwasyon partikular dyan sa Tibog. Sinabi rin ng Malacanang na nabuwag na itong mga ISIS-affiliated groups dito sa Pilipinas at maging ang United Nations at US government ay nakapagpatunay ng report na yan. Ang apela lamang nila dito sa mga foreign media, sana maging maingat naman at maging responsable sa pamamahayag dahil yung mga bawat salita na binibigyan nila, kahit papaano nakakaapekto yan sa imahe ng Pilipinas. Oo nga, nang ina nyo pala eh. Sino ba yung mga nagsasalita niyan, ha? Yung mga nagsasalita niyan, nako, ewan ko sa inyo, ha? Lagi na lang ganyan kayo, ha? Wait lang, may nag-text. Morning, Boss Mike. Why di mo ewan ko sa iyo. Hindi daw makapag-comment si hayaan mo, baka mamaya may namblock na naman sa'yo rito. Sosonggalin natin yung mga nambablock na yan, ha? So, paano mga kababayan ko? Abangan nyo po kami. Mamaya po. Alas 4 hanggang alas 6 ng hapon po. Alas 4 hanggang alas 6 po ng hapon sa Bingador. Opo, ha? Kita-kita po tayo ron sa Bingador. Okay? So, paano mga kababayan? Bahala na kayo dyan. Nais ko pa namang talakayin tong mga... It's okay. Nais ko pa naman talakayin tong mga siraulo na to. Tingnan nyo. Okay. Yung mga nagra-rally na mga loko-loko ng mga DDS, tatatlo na lang sila. Sino? Si Kalbo. Sino pa nga ba? At meron pang idinamay na isang siraulo. Yesterday morning, one of victims survived. So the NSW Joint Counter-Terrorism Team has formally charged a 24-year-old man alleged to be one of 2 gunmen responsible for the Bondi Beach mass shooting incident. Grabe, no? Eto, tatalakayin ko sa akin. Sato, wow! Sausage, entertainment, sausage, entertainment, sausage, entertainment, sausage board, sausage board, sausage board, sausage board. Ano ba yan? Ganito na ho yung rally ng mga DDS, mga kababayan. Nasisiraan na ho ng mga ulo itong mga ito. Wala stick. Wala stick. Blocking here. Sino to? Berhel Di Diyos. Binlock nyo ba si Berhel Di Diyos? Kayo talaga, eto na, mamaya talakayin natin to. Talakayin natin tong mga loko-loko na ito. Wala na yata magawa. Kaya kailangan kung ano-ano na lang gawin sa rally nila. So, paano mga kababayan ko? Bigla-bigla na lang akong mawala kaya, mga kababayan ko. Maraming salamat po sa inyo. Kita-kita po tayo sa Bingador po. Mamaya po yan. Opo, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike